Ma! Ina! Tulungan niyo po ako! Ano nangyayari sa'yo, anak? Estong, parang may humihila kay Agi. Ama! Saklolo! Ayokong sumama sa kanila! Tulungan niyo po ako! Sino kayo? Magpakita kayo! Tantanan niyo si Agi! Anong kailangan niyo sa aming anak? Huwag niyo siyang ilayo sa amin! Ama! Huwag niyong isama ang anak ko! Huwag! Baryo Masili, Tuguegarao. Isang lugar na kung saan iba't ibang istorya ng kababalagan at nakakakilabot na pangyayari ang dito'y naganap. Mga ilang dekada na ang nakakalipas. Estong! Estong! Oh, bakit, Betya? Ano nangyayari sa'yo at humahangos ka? Halika! Sumama ka sa akin! Bilisan mo! Saan nga? Sa may kawayanan! Dalian mo, Estong! Dalian mo! Teka, at magpapalit muna ako ng pantalon. Alam mo naman, kararating ko lang galing sa bayan. Baka madumi ang suot ko. Ito na nga lang ang natitira kong maayos na pantalon eh. Huwag na, Estong! Sumama ka na sa akin! Dalian mo! Halika na! Bilis! Ano ka ba? Huwag mo akong hatakin! Ano bang meron sa kawayanan? Ang dami mo namang tanong! Basta sumama ka na sa akin! Bilis! At baka may ibang makakita! Bagamat nagtataka, ayaw sabihin kay Estong kung ano ang nakita ng asawang si Betya sa may kawayanan. Mas minabuti ng lalaki na sumama na lang. Lakad takbo ang kanilang ginawa patungo sa lugar na kung saan may ibig ipakita ang asawa. Yan ang nga ba't sinasabi ko eh, tuloy! Nadumihan tong pantalon ko! Oh, nandito na tayo. Ano bang meron dito sa kawayanan? Tumingala ka! Ayun! Ano yun? Malaking pugad na nakaipit sa pagitan ng mga puno. Oo! May laman ang pugad na yan, Estong! Abay, natural. May lamang itlog. Kaya lang itlog ng ano? Abay, sa laki ng pugad na yon, anong klase ng ibon na nangingitlog dyan? Hindi itlog ang nasa pugad, Estong! Hindi itlog! Hindi itlog. Abay, ano? Hotdog ba? Hotdog lang ang pwedeng pumasok sa pugad, hindi ba? Ikaw talaga, Estong! Puro kakalukohan! Kung ano-anong iniisip mo! Sabi mo kasi hindi itlog ang nasa pugad. Aba, di malamang ahas. Minsan kasi, nagpapainit ang ahas sa pugad. Ano ka ba naman, Estong? Hindi ka makausap ng matino. Betya, seryoso ko. Ikaw itong... Pero teka, kung di itlog, hindi din hotdog, at hindi rin ahas ang nandun sa pugad, ano? Basta, merong laman yung pugad. Bakit, nakita mo na ba? Narinig ko, Estong. Nagpapatawa ka ba, Betya? Teka nga, pasalat nga ng leeg mo kung mainit. Baka may sakit ka eh. Ano ka ba? Wala akong sakit. Totoo ang sinasabi ko. Narinig ko kung anong laman ng pugad. Ay nako, kung ano-ano sinasabi mo, Betya. Halika na at umuwi na tayo. Ikaw na tao ka, baka kung ano na nangyayari sa'yo. Ito ba yung mga naputol mong kawayan? Ako na ang papasa ng mga ito. Halika na, uuwi na tayo. Estong, sandali lang. Hindi pa nga natin nakukuha yung pugad eh. Kawawa yung naroon. Betya, malapit na ako mapikon sa'yo ha? Bakit ba? Ano bang meron sa pugad? Sanggol, Estong. May sanggol dun sa pugad na nakaipit sa pagitan ng mga punong kawayan. Betya, nahihibang ka na ba? Naririnig mo ba mga sinasabi mo? Abay baka namamatanda ka na at sinapian ng kung anong nilalang dito sa kawayanan. Totoo ang sinasabi ko. Kapa, saka hindi ako nahihibang. Magtigil ka na nga. Tayo nang umuwi. Hahatakin na sana ni Estong ang asawa upang piliting umuwi na sila nang biglang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Galing ang iyak sa gawing itaas ng mga kawayan. Galing sa loob ng pugad. Aba, teka. Iyak ng sanggol yun ah. Sabi ko na nga sa iyo eh.
Galing yun sa pugad. Paano nagkaroon ng sanggol sa lugar na ito? At nakalagay pa sa pugad? Hindi ko rin alam. Pero mas mabuti kunin mo na ang pugad. Ibaba mo at baka kumapano yung sanggol na nasa loob. Kahit may pagtataka at pagdududa si Estong, ay sinunod pa rin niya ang utos ni Betya. Gusto rin niyang matiyak kung sanggol nga ba o kung anong itsura noon. Dahil nahirapan si Estong kung paano kukunin at ibaba ang pugad, kaya tinulungan siya ng kanyang asawa. Maayos naman at ligtas nilang naibaba ang malaking pugad. Hindi sila makapaniwala na isang malusog at magandang sanggol nga ang naroon. Lalaki siya, Estong. Nakakatuwa siya. At tumigil sa pag-iyak nang makita niya tayo. Ayan o, tignan mo't ngumingiti pa. Ang cute-cute niya, Estong. Kakargahin ko. Parang gusto niyang magpakarga. Abay wag, Bakit? baka kung anong gawin sa'yo. Ano ka ba naman? Hindi mo ba nakikita? Ang cute niya at mukhang anghel. Tapos nag-iisip ka na baka kung anong gawin sa akin. Anong gagawin sa akin ng isang napaka-cute na sanggol? Paano, Betya, kung isa siyang tiyanak? Pagkakarga mo sa kanya, biglang magbago ang anyo, maging halimaw at sakmalin ang leeg mo. Ganyan yung mga nangyayari sa pelikula. Napanood ko na yon. Sa pelikula yon. Pero ramdam ko, hindi galing sa kung sino mang impacto ang batang ito. Kung hindi siya galing sa kampo ng dilim, abay saan galing? At bakit iniwan sa ganitong lugar? Galing siya sa Diyos, Estong. Hulog sa atin ng langit. Aba, napaka-imposible naman yata ng sinasabi mo. Hindi na napigilan pa ni Estong ang asawa na kargahin ang sanggol. Gaya ng ikinakatakot ng lalaki, wala namang masamang nangyari kay Betya. Sa halip na magbago ang anyo ng sanggol, ay isang matamis na ngiti ang lumitaw sa labi nito. Oh, nakita mo na? Ninitian tayo. Nagpapasalamat siya sa atin dahil iniligtas natin siya. Abay, teka. Hubarin mo yung suot mong t-shirt. Bilis! Bakit? Di mo ba nakikita? Wala siyang saplot. Giginawin siya. Sige na. Hubarin mo na yung t-shirt mo at ibabalot ko sa kanya. Sumunod si Estong sa asawa. Hinubad ang suot na t-shirt at ibinalot sa sanggol. Saka lumingon si Betya sa kaliwa, sa kanan, sa likod. Inaalam na baka may nakakakita sa kanila. Nang matiyak na wala, ay nagyaya na itong umuwi. Tayo na. Iuuwi natin yan? Dahil magiging anak na natin siya. Ano ka mo, Betya? Aba, hindi nga natin alam kung saan siya galing eh. Wala akong pakialam. Basta ako, aalagaan ko siya. Magiging anak natin siya. Estong, matagal na nating inaasam at pinapangarap na magkaroon ng anak, hindi ba? Pero hindi yun nangyayari. Ito na ang pagkakataong yon. Kaya tayo ang nakakita sa kanya dahil para sa atin siya. Binigay siya sa atin ng langit. Alam ni Estong ang kasabikan ni Betya sa anak. Ramdam niya kung ano ang nasa damdamin ng kanyang asawa ng mga pagkakataong yun. Nauunawaan niya ito, kaya hindi na lang siya kumibo pa. Ayaw niya nang makipagtalo pa. Isa pa, yun din ang gusto niya, ang magkaroon sila ng matatawag na anak. Siguro yun nga ang pagkakataong hinihintay nila. Kusang dumating sa kanila ang isang sanggol na aalagaan at ituturing nilang anak. Nang araw ding yun, ay nagbalik si Estong sa bayan. Bumili siya ng ilang damit ng sanggol at gatas. Itinago niya yon dahil ayaw nilang may makaalam ng tungkol sa bigla nilang pagkakaroon ng sanggol sa kanilang tahanan. Sapagkat matagal nang alam ng mga kalugar nila na di sila nabibiyayaan ng anak. Kaya magiging paksa sila ng usap-usapan kapag nalaman na may inaalagaan silang sanggol. Estong, buti at walang nakakita sa'yo nang bumili ka ng mga gamit ng bata.
Sadyang itinago ko. Kumusta na siya, Betya? Mabait siya, Estong. Halos hindi nga siya umiiyak eh. Siguro ay alam din niya na walang dapat makarinig na may kasama tayong sanggol dito. Betya, ano nga palang ipapangalan natin sa kanya? Kaninang nasa bayan ka, may naisip ako. Anong pangalan na naisip mo? Agi. Pinaikli ng Aguinaldo dahil regalo siya sa atin. Regalo ng langit. Okay sa akin yan. Saka maikli lang. O siya, sige. Mula ngayon, tatawagin natin siyang Agi, ang ating anak. Dahil alam ng mag-asawa na hindi nila maitatago ang tungkol sa sanggol sa kanilang lugar, wala rin silang maipapaliwanag kung paano ito dumating sa kanila. Malamang maraming makikialam at makakarinig pa sila ng hindi maganda. Kaya may nabuo silang isang desisyon. Tama yun, Betya. Aalis na tayo dito. Lilipat tayo sa ibang lugar. Dun sa lugar na hindi tayo kilala para makapag-umpisa tayo ng buhay na kasama ang anak nating si Agi. Oo, Estong. Bukas na bukas ay aalis na tayo rito. At babalik na lamang ako sa ibang araw para maihanap ng bibili itong bahay na iiwanan natin. Sa kabilang bayan, humanap ng matitirhan ng mag-asawa. Malapit din yun sa kabundukan dahil pagsasaka at paggawa ng mga gamit mula sa kawayan ang kanilang ikinabubuhay. Alam nilang tama ang kanilang naging desisyon upang mailayo rin ang kanilang anak sa pakikialam ng mga tao. Agad namang nakapagpatayo ng isang maliit na kubo si Estong sa bagong lugar na kanilang nilipatan. Kahit si Betya lang ang naging katulong niya sa pagbuo ng kubo. Ilang linggo pa lang ang makalipas nang may napansin sila sa kanilang ampon. Bakit, Betya? Kanina mo pa tinititigan si Agi. Ang sarap ng tulog niya, no? May napapansin lamang ako sa kanya. Ano yun? Hindi siya pangkaraniwang sanggol, Estong. Ang bilis niyang lumaki. Ama ka, yan din na napansin ko sa kanya. Ilang linggo pa lang natin siyang nakakasama, pero katulad na niya ngayon ay 8 buwan na bata. Nakakaupo at gumagapang na siya. San nga kaya siya galing, ano? Hindi ko na iniisip yan, Estong. Ang mahalaga sa akin ngayon ay nararanasan ko kung paano magkaroon ng anak. Ang maging isang ina. Ang maranasan ng damdamin ng pagiging isang magulang. Dahil nga nasa ibang lugar na ang mag-asawa, kaya walang nagtatanong at nag-uusisa sa kanila. Malaya nilang nagagawa ang gusto nila kasama si Agi. Naipapasyal nila ito sa kahit saan. Sa bawat araw na lumilipas ay may mga nadidiskubre sila sa kanilang anak. Katulad na lamang ng minsang iniwan nila itong natutulog. Sandali silang lumabas upang may kunin. Subalit pagbalik nila sa kanilang bahay, ganun na lang ang kaba nila. Estong! Diyos ko! Bakit, Betya? Wala sa kanyang duyan si Agi. Nawawala ang anak natin. Pero paano mawawala siya? Hindi tayo lumayo dito sa kubo. Wala ring ibang tao na pumasok dito sa ating bahay. Asan siya, Estong? Nawawala ang anak natin. Baka gumapang lang. Nahulog mula dito sa kanyang duyan. Agi! Agi, anak! Agi! Asan na ang anak natin? Hinanap nila sa loob ng bahay ang bata, pero hindi nila makita. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng paghagikgik at mula yon sa hinahanap nilang anak. Galing ang mumunting tawa sa bubong ng bahay, sabay na napatingala ang mag-asawa, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Diyos ko! Estong, nasa bubong si Agi at nakalambitin! Ba't napunta ka riyan, anak? Patuloy sa paghagikgik ang bata, tuwang-tuwa na wari ba'y nakikipaglaro. Huwag kang bibitiw, anak! Sandali! Mahuhulog ka! Estong, dalian mo, kunin mo na siya! Sandali! Kailangan ko ng kawayang hagdan para makuha ko siya. Babalik kagad ako.
Subalit bago pa makalabas ng kubo si Estong, ay bumitaw sa pagkakalambitin sa bubong si Agi. Nasindak si Betya. Opo, Diyos ko! Agi! Pero baliwala lang yon dahil patayong bumagsak si Agi sa lupa, nauna ang mga paa. Doon din nila nalaman na nakakalakad na pala ang kanilang anak. Ang buwan pa lamang ang nakakalipas mula nang makapiling nila ito. Ngunit nakakalakad na katulad na ng mahigit 1 taong gulang na bata. Pambihira ka! Tinakot mo kami, anak! Akala namin kung nasaan ka na. Paano mo nga pala nagawa yun? Nakapunta ka sa bubong at naglambitin ka pa. Tapos nang bumitaw ka, bumagsak ka na parang pusa. Una ang paa. Hagikgik na tawa lang ang naging tugon ni Agi. Anak, huwag mo nang uulitin yun, ha? Pinakaba mo kami ng ama mo. Bukod sa mabilis na paglaki ni Agi, ay yun ang unang pangyayari na nagpakita ng kakaibang kakayahan ang bata. Kaya lalo lamang naging palaisipan sa mag-asawa kung saan nga ba siya nagmula. Kung saan mundo ito galing o mula sa ibang planeta. Subalit hindi doon natapos ang mga kakaibang kaganapan sa buhay ng bata. Dahil nang minsang iniwan nila ito sa bahay, ay mas nakakagulat at nakapanghihilakbot ang kanilang nadiskubre. Kupo, Diyos ko! Estang! Bakit? Ano nangyari? Aba! Naliligo sa dugo si Agi! Diyos ko, Estang! Patay na ang anak natin! Hindi! Gumalaw siya, Betya! Buhay si Agi! Saka, tignan mo! Wala naman siya sugat! Pero saan galing ang mga dugo sa katawan niya? Tingnan mo! May patay na malaking sawa sa sulok ng ating bahay. Halos madurog ang katawan. Anong ibig sabihin nito? Si Agi ang pumatay sa sawa? Ewan ko. Pero walang ibang pwedeng gumawa ng kundi siya lamang. Dahil si Agi lamang ang naiwan dito. Matulin pang lumipas ang mga araw at buwan. Maraming di pangkaraniwang kakayahan si Agi na ipinapakita. Bukod sa mabilis na paglaki, lakas ng mga braso, bilis sa pagtakbo, ay batid nilang may mga madidiskubre pa sila. Kung pagmamasdan si Agi, ay katulad na siya ng isang batang nasa edad na 10. Gayong nasa 6 na buwan pa lamang nilang nakakasama ang bata. Lumaking moreno ang kulay ng balat at gaya ng buhok ng mais ang kulay ng buhok nito. Likas na malikot at mahilig gumala. Hinahayaan lamang ito ni na Estong at Betya. Basta wag lang itong lalayo at magtutungo sa kung saan. Hindi ipinasok ng mag-asawa si Agi sa eskwelahan dahil alam nilang hindi siya pangkaraniwan. Si Betya at Estong ang nagtiyagang magturo sa kanya. Ikinagugulat ng mag-asawa ang taglay na talino ng bata. Madali niyang natatandaan ang mga aralin na kanilang itinuturo. Agad siyang natuto ng pagbibilang, pagbabasa at pagsusulat. Minsan naglalaro sa kakahuyan si Agi nang makita niya ang isang tigre mula sa kakahuyan. Inatake nito ang isang kalabaw. Takot ang kalabaw sa tigre. Nagwawala ito, subalit hindi makalayo dahil nakatali sa isang puno. Walang pag-aalinlangan na lumapit si Agi sa tigre upang pigilan ang pag-atake nito. Hoy, ikaw! Umalis ka dyan! Huwag mong saktan ang kalabaw! Chu! Doon ka! Chu! Tumingin lamang sa kanya ang tigre na umaatungal pa. Tila ibig nitong ipahiwatig na wag siyang pakialamero. Aba, ayaw mo talaga maniwala sa akin, ha? Naiinis na lumapit si Agi sa tigre. Nang makita ng tigre ang paglapit ng bata, ay napunta rito ang kanyang atensyon. Kaya siya ang nais na atakihin. Hindi kinakitaan ng takot si Agi. Sinalubong niya ang pag-atake ng tigre. Nakipagpambuno siya sa mabangis na hayop. Umaatungal ito na nais sagpangin ang bata. Subalit ang ginawa ni Agi, hinawakan niya ang nakabukang bibig ng hayop. Gamit ang maliliit na braso, ay buong lakas niyang ibinuka pa ang malaking bibig ng tigre.
Tumunog ang buto nito sa bibig na tila ay may naputol. Lalong umatungal ang tigre, hindi upang manakot, kundi dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi na rin maisarapan ng tigre ang bibig nito at nanatiling nakabuka lamang. Pinsala ang natamo nito. Natatakot na tumakbo ang hayop, papalayo, patungo sa kakahuyan. Ang yabang-yabang kanina ng tigre na yon. Wala palang binatbat. Panis! Hindi man lang ako pinawisan sa kanya. Oh, Kalabaw, nakita mo ba yon? Naduwag yung tigre sa akin. Bahagang buntot na tumakbo. Ligtas ka na ngayon, Kalabaw. Waring naiintindihan naman ng Kalabaw ang sinabi ni Agi na iginilaw ang ulo. Tumango ito na tila sumang-ayon at nagpasalamat. Pagkatapos ng ginawang pagliligtas ni Agi sa Kalabaw, ay umuwi na siya. Alam niyang kanina pa nag-aalala ang kanyang mga magulang. Saan ka ba nang galing, bata ka? Kanina pa kita hinahanap. Isasama ka sana ng ama mo sa pagdi-deliver ng mga basket para maging pera. Namasyal lang po ko, ina. Saka may tinulungan po ako. Ano ka mo? Tinulungan? Opo, yung alagang kalabaw po ni Tata Ompong. Inatake po kasi ng hayop gubat eh. Ano? Paanong tinulungan mo? Nilabanan ko po yung tigre. Binali ko po yung kanyang panga. Ano ka mo? Nasaktan ka ba, anak? Baka nasugatan o nakagat ka ng matatalas niyang ngipin. Hindi po, ina. Natakot nga po sa akin yung tigre. Ayun, nagtatakbo po papunta sa kagubatan. Hindi ako makapaniwala sa ginawa ng anak niyo, Betya. Halos sabay na napalingon ang mag-inang Betya at Agi dahil may biglang nagsalita sa kanilang likuran. Si Tata Ompong, ang may-ari ng Kalabaw, at nakakita kay Agi kung paano nito tinalo ang tigre na umatake sa kanyang kalabaw. Kayo po pala, Tata Ompong. Nakita niyo po ba ang ginawa ko, Tata Ompong? Oo, Agi. Hindi ako makapaniwala na nagawa yun ng isang batang katulad mo. Isang mabangis na hayop ang nakalaban mo. Hindi ko nga mawarian kung bakit nagkaroon ng tigre sa gubat na yon. Tata Ompong, baka nagkakamali lang po kayo. Hindi pa ganun kalabo ang mga mata ko, Betya. Nakita ko ang kakaibang lakas ng anak niyo ni Estong. Pambihira siya. Namamalikmata lang po kayo siguro. Ano bang sinabi mong namamalikmata? Kitang-kita ko nga. Hindi ako maaaring magkamali. Nag-alala si Betya. Yun ang iniiwasan nilang mag-asawa, na malaman ng ibang tao ang tungkol sa kakaibang kakayahan ng kanilang anak. Tata Ompong, may ipapakiusap po sana ako sa inyo. Ano yun, Betya? Pwede po bang wala kayong ibang pagsasabihan ng nakita nyo? Baka po kasi iba ang isipin nila tungkol sa anak namin. Sige, kaya ko namang manahimik. Pero bakit nga ba may ganoong kakayahan si Agi? Paano siya nagkaroon ng ganong lakas? Di po rin namin alam, Tata Ompong. Palaisipan pa rin po sa aming mag-asawa kung kanino yun namanan ni Agi. Paanong isinilang ko siyang kakaiba? Hindi maaaring sabihin ni Betya sa matandang kausap niya ang katotohanan, lalo na't naroon ang kanilang anak. Kaya yun na lang ang kanyang tanging paliwanag. Pero ramdam ng matandang lalaki na may itinatago ang mag-asawa. Hindi siya kumbinsido sa naging paliwanag nito. Ang tungkol sa mga pangyayaring yon ay agad na ipinaalam ni Betya sa kanyang asawa. Subalit ang tanging nasabi lang nito ay dapat mas maging maingat sila. Siya na rin ang bahalang kumausap kay Tata Ompong upang hindi na makarating pa sa kung kanino man ang tungkol kay Agi na nakita ng matandang lalaki. Hanggang isang umaga ay may nakakakilabot na balita na kumalat sa baryo. May maglola na pinatay habang natutulog. Wakwak ang katawan. Kinuha ang lamang loob at ang sinasabing may kagagawan ay isang kakaibang hayop.
ang halimaw na sigbin na alaga ng isang aswang. Nakakatakot naman ang balitang dala mo, Estong. Isa lang ang ibig sabihin nun, Betya. Hindi tayo ligtas. Lahat ng mga taga rito sa baryo ay nasa panganib dahil walang nakakaalam kung kailan uli aatake ang sigbin na pumatay sa maglola. Talagang pasama na ng pasama ang mundo. Hindi lang mga taong gumagawa ng kasamaan ang lumalaganap, kundi maging mga alagad ng dilim na akala natin ay sa mga kwento lamang. Walang kakalat na kwento kung hindi nangyari, Betya. Siguro ay kailangan natin patibayin tong bahay natin. Magkaroon ng maayos na sarahan ng pinto at bintana. Ako na ang bahala ron, Betya. Ama? Ina? Ano po ba ang itsura ng sigbin? Saka yung aswang? Bakit mo na itanong, anak? Kuwan po kasi. Parang takot na takot po kayo. Abay kasi nga, pumapatay sila. Ina, hindi po kayo dapat matakot. Ako po ang bahala. Wala masamang mangyayari sa atin. Nagkatinginan ang mag-asawa sa sinabi ni Agi. May kasiyahan din silang naramdaman sa kanilang puso. Dahil sa kabila ng kabataan ng kanilang anak, ay handa na silang ipagtanggol nito. Ang bagay na sinabing yun ni Agi ay tila nagkaroon ng katuparan. Dahil isang gabi, mahimbing silang natutulog nang makarinig ng isang ingay sa labas ng kanilang bahay si Estong. Pumuputak at tila nabubulahaw ang kanyang mga alagang manok. Nagkakaingay ang mga ito. Nagising din si Betya na nagtataka. Bang nangyayari, Estong? Parang may nakikialam sa mga alaga nating manok. Hindi ko rin alam. Baka may hayop na nambubulahaw. Estong, baka may naligaw na ahas at gagawing pagkain ng mga alaga nating manok. Abay, tsak na mauubos ang mga yon. Wala tayong maititinda sa bayan. Sandali lang at titignan ko. Tumayo si Estong at tinungo ang dingding kung saan ay nakasabit ang kanyang matalas na itak na ginagamit niya sa pagputol ng puno ng kawayan. Hindi sasantoy na matalas kung itak ang kahit anong hayop o kampo ng kadiliman. Estong, mag-iingat ka. Lumabas na ng kanilang kubo si Estong. Patuloy naman sa pag-iingay ang mga alaga nilang manok. Wala naman siyang nakitang ahas o kahit anong ligaw na hayop na naroon at ibig gawing pagkain ang kanyang mga alaga. Pero iba ang nararamdaman ni Estong. Alam niya may mga nakakubli mula sa dilim hanggang sa mapansin niya ang ilang pares ng mga mata mula sa kadiliman, nanlilisik at kulay apoy. Andito sila. May mga sigbin na nakamasid. Agad na inihanda ni Estong ang hawak na itak. Sige! Subukan nyo lang lumapit at atakihin ang mga alaga ko. At sigurado mahahati ang katawan nyo, mga sigbin! Hindi ako natatakot! Agad na umatake kay Estong ang alaga ng aswang, isang sigbin na ang muka ay pinaghalong aso at kambing. Tumutulo ang laway at nakalitaw ang matutulis na pangil kapag umaatungal. Sumugod ito kay Estong. Isinalubong ni Estong sa sigbin ang kanyang matalas na itak. Buong lakas niyang hinataw ang kanyang itak, dahilan para maputol ang leeg ng halimaw. Wala kang kawala ngayon! Hiwalay na ang ulo mo sa iyong katawan! Umatungal ang isa pang halimaw. Sa pagkakataong yun, hindi na isa, kundi dalawa ang aatake kay Estong. Dahil sa pagkagulat, ay paupong bumagsak si Estong. Lumagpas sa kanya ang pag-atake ng dalawang sigbin. Nabitiwan din niya ang itak dahil sa kanyang pagbagsak. Umatungal ang dalawang sigbin. Panay tulo ang laway na tila sabik na sabik upang lantakan ang kanyang biktima. Hinahagilap naman ni Estong ang kanyang itak na napalayo sa kanya nang siya'y bumagsak. Pilit niya itong inaabot. Gumagapang si Estong. Kailangan niya itong mahawakan. Maaabot ko na ang itak ko! Diyak! Subalit bago paganap na maabot at mahawakan ni Estong ang kanyang armas, ay magkasabay na umatake ang dalawang sigbin. Bago pa tuluyang masagpang ng mga halimaw si Estong,
ay humarang ang batang si Agi. Mabilis ang mga pangyayari. Kitang-kita ni Estong ang biglang pagharang ng anak para iligtas siya. Agi anak! Umalis ka riyan! Baka mapahamak ka! Huwag kang matakot, Ama. Ako po ang bahala. Umatungal ang dalawang sigbin sa naging paghadlang ni Agi. Lalong nagalit at nagwala ang dalawang halimaw. Agad naman na hinawakan ni Agi ang leeg ng sigbin. Sinakal niya ang hayop na yon. Pinilipit ang leeg hanggang sa matanggal ang ulo sa lakas ng pagkakapilipit ng bata. Napanganga na lamang si Estong sa nakitang ginawa ng anak. Sunod na sumugod ang isa pang sigbin sa bata. Hindi na yon sinakal ni Agi. Hindi rin pinalipit ang leeg, kundi hinawakan lang ito ng bata sa isang paa. Iwinasiwas at ipinaikot-ikot pa sa ere at saka buong lakas na ipinukol sa kadiliman. Atungal na lang ang tanging maririnig sa hayop. Ipinagpagpa ni Agi ang kanyang dalawang kamay na tila nagyayabang. O ayan, Ama. Wala na po sila. Sabi ko po sa inyo eh. Akong bahala sa inyo eh. Natutulalaman ay agad lumapit si Estong sa kanyang anak. Binigyan niya ito ng isang mahigpit na yakap. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, Agi. Ayos ka lang ba, anak? Opo, Ama. Ayos na ayos lang po ako. Patay na ang mga pasaway na halimaw. Ganun lang po pala ang itsura ng sigbin. Mapangit na, mabaho pa. Habang kumakain ng almusal ang mag-anak, ay di maiwasang pag-usapan ang tungkol sa ginawang pagliligtas ni Agi sa kanyang ama at ina. Salamat sa iyo, anak. Hindi mo pinabayaan ang iyong ama. Basta po, wala pong mananakit sa inyo, ina. Ama? Bakit po kaya ako ganun? Ang alin, anak? Ako po, Ano bang ibig mo sabihin, Agi? kasi po, yung ibang bata naman, parang di ko po sila katulad. Ang lampa-lampa nga po nila eh. Kahit naghahabulan lang po kami, nadadapa sila. Tapos, ang hina din po nila. Mabagal po silang tumakbo. Saka, hindi rin nila kayang bumuhat ng mabigat. Sa akin po, simple lang po yun eh. Sinasabi mo ba sa kanila yon, anak? Hindi po. Kasi po, baka hindi po nila ako paniwalaan eh. Baka sabihin pa po nila na mayabang po ako. Tama yun, anak. Huwag mo nang ipaalam sa kanila ang tungkol sa mga kakayahan mo. Samantala, ang tungkol sa pakikipaglaban ni Agi sa mga sigbin ay hindi pala isang lihim. Dahil muli ay nakita yon ni Tata Umpok. Nasabi yun ng matandang lalaki kay Estong. Aba, paano niyo po nalaman yan? Nagpapahangin ako ng gabing yun, Estong. Dahil hindi ako makatulog. Kaya nakita ko kung paano talunin ni Agi ang mga alaga ng aswang. Wala talagang maililihim sa inyo, Tata Umpong. Hindi ko rin naman yun sinasadyang makita. Kundi nagkataon lamang. Saka sabi ko nga sa inyo, pambihira ang inyong anak. Dapat malaman ng mga taga rito sa baryo ang tungkol sa kanya. Lalo na si Cabeza Lino, ang kapitan nitong baryo. Aba, wag po, Tata Umpong. Mahirap po yan. Si Agi ang makakatulong sa ating baryo. Lalo na ngayong napasok na ito ng mga kampon ng kadiliman. May manunugis na ng aswang sa lugar natin. Tata Umpong, gusto niyong si Agi ang maging manunugis? Ang siyang tagapagtanggol? Sabi ko nga sa inyo, hindi pangkaraniwan ang inyong anak. May kapangyarihan siya. Kayong mag-asawa, sabihin niyo sa akin ang totoo. Anak niyo ba talaga si Agi? Hindi agad nakasagot ang dalawa. Paano nga ba nila sasabihin ang totoo at aaminin yun? Oo naman, Tata Umpong. Anak namin si Agi. Tata Umpong, dahil ba sa may pambihirang kakayahan si Agi, ay pinagdududahan niyo na kami na hindi namin siya anak? Nagtatanong lamang ako. Tata Umpong, ganito po kasi yan. Sanggol pa lamang po si Agi nang isama namin siya sa gubat
Tapos naligaw kami. Hindi namin maintindihan kung bakit kami naligaw. Samantalang matagal na kaming pabalik-balik sa gubat na yon. Tapos nang makaidlip kami dahil sa pagod, abay paggising namin, wala sa tabi namin si Agi. Abay syempre, agad namin siyang hinanap. At nang matagpuan namin siya, ay nasa lugar na siya na malapit sa kuweba. Hindi namin alam kung sinong nagdala sa kanya ron dahil pareho kaming natutulog. Sinasabi nyo na may nagbigay kay Agi ng kakaibang lakas nung sanggol pa siya. Ganun ba yon? Ewan po namin. Hindi namin alam. Pero yun ang totoong nangyari, Tata Umpong. Kaya nga nagulat na lang kami na may mga natutuklasan kaming kakaiba habang lumalaki siya. Engkanto? Maaaring bigay ng engkanto ang taglay na pambihirang katangian ng anak nyo. Napakaswerte nyo sa kanya. Sa kabila ng mga paliwanag ng mag-asawa kay Tata Umpong tungkol kay Agi, ay wala pa ring katiyakan kung hanggang kailan magiging lihim yun. Hindi nila tiyak kung sadyang ang mapagkakatiwalaan ang matandang lalaki na hindi na ipapaalam sa iba. Anong gagawin natin, Estong? Hindi ko rin alam, Betya. Ang mahirap pa niyan, baka sa mga susunod na araw, ay ang anak na natin ang magtanong tungkol sa tunay niyang pagkatao. Wala tayong pwedeng sabihin sa kanya, Estong. Hindi rin natin alam ang totoo tungkol sa kanya. Pero hindi rin natin maitatago ng panghabang panahon ang lihim na yon. Saka na lang natin isipin yan, Estong. Sa ngayon, hanggat may magagawa tayo, ay itatago natin ang totoo para na rin sa ating katahimikan. Kaya lamang hanggang kailan magagawang itago ang totoo kung ang mga pangyayari ay siyang magiging rason upang ito ay malantad. Estong! Betya! Tulungan niyo ako! Tata Umpong, ano nangyari sa inyo? Aba, puro dugo ang katawan niyo, Tata Estong. Paano kayo? Inatake ako ng aswang. Ang alaga kong kalabaw pinatay. Ginawa nilang pagkain ng lamang loob. Aswang gabunan. Ang aswang na umatake sa akin. Aba, buti na lang at walang masamang nangyari sa inyo. Nagawa kong ipagtanggol ang aking sarili. Ginamit ko ang aking matalas na itak. Pambihira. Mukhang hindi na talaga sila titigil. Iniisa-isa nila ang mga taga rito sa baryo natin. Ang anak nyo, siya lang ang maaaring maasahan para ipagtanggol ang baryo sa pag-atake ng mga aswang. Hindi po maaari ang sinasabi niyo, Tata Umpong. Huwag sana kayong maging makasarili, Betya. Napakabata pa po ng anak namin para humarap sa mga kampo ng kadiliman. May pambihirang kakayahan si Agi. Nakita ko yun. Siguro, kaya kayo napadpad sa baryong ito dahil yun ang magiging misyon ng inyong anak. Tata Umpong, hindi namin maaaring ilagay sa peligro ang buhay ng aming kaisa-isang anak. Pero, ayos lang ba sa inyo na maraming mapahamak, na maraming mamatay dahil sa ginagawang pag-atake ng mga aswang? Ayos lang po sa akin, Ama. Haharapin ko po mga halimaw na aswang. Agi, anak! Ano bang sinasabi mo? Sabi po ni Tata Umpong, marami ang mapapahamak kapag walang humarap sa mga yon. Kaya ako na lang po. Hindi maaari. Hindi ako papayag. Ano ba ang kailangan kong gawin para pumayag ka, Betya? Nasa panganib na ang ating baryo. Ngunit, malalagay din po sa panganib ang buhay ng aking anak. Musana kaming pangunahan, Tata Umpong. Kami ang magdidesisyon para sa anak namin. Pero ito sana ang ilagay nyo sa inyong isipan. Kapag maraming napahamak dito sa baryo natin, baka kainin kayo ng inyong konsensya at magsisi kayo sa bandang huli. Hindi maganda sa pandinig ng mag-asawa ang binitiwang salita ni Tata Umpong. Bakit kailangang magsisi sila kapag may nangyaring kapahamakan sa baryo? Pero alam nilang sinasabi lamang yun na matandang lalaki
upang mapapayag sila. Dahil sa mga balita ng pag-atake ng iba't ibang uri ng aswang sa baryo, ay lalong sinidlan ng takot ang mga naninirahan doon. Sinikap ng kapitan na ipunin ang mga kalalakihan upang magronda tuwing gabi. Dala nila ang iba't ibang armas na ginawa ng mga kalalakihan. Subalit sa kabila ng mahigpit na pagroronda, ay meron pa ring nagiging biktima, ang aswang. Ang nakakalungkot ay wala namang napapatay ang mga nagroronda. Dahil mas mabilis, mas maingat ang mga kampon ng dilim. Isa pa, ang mga inihanda nilang armas ay sumusugat lamang sa mga masasamang nilalang, subalit hindi nila ito magawang patayin. May mga naging biktima na naman ng aswang, Estong. Tama ka. Yan din ang narinig ko. Usap-usapan ng mga nag-uumpukan doon sa tindahan na binilang ko ng asukal at kape. Sobra-sobra na ang takot na dala nila. Anong gagawin natin? Bakit ako ang tinatanong mo? Betya, alam ko ang ibig mong sabihin. Napag-usapan na natin ito, Estong. Hindi pwede si Agi. Teka, nasan nga pala ang batang yon? Walang kaalam-alam sina Betya at Estong na ang anak nilang hinahanap ay kasalukuyang may nakitang mga aswang. Dahil kahit araw ay may mga aswang na umaatake sa baryo. Sila ang aswang na kung tawagin ay aswang malakat. Nakakatakot ang kanilang kulubot na muka. May matutulis na ngipin at nagliliyab na mga mata. Sila ang uri ng mga aswang na hindi lumilipad, kundi lumalakad at gumagapang lamang. Ang kakapal ng mukha niyong mga aswang kayo. Araw na araw, ginagawa niyong pasyalan tong baryo. Saglit na huminto at tumingin lamang kay Agi ang mga aswang na nagpatuloy lang sa paglalakad at paggapang. Patungo sila sa mga kabahayan. Ops! Bastos kayong mga aswang kayo ah. Kinakausap ko pa kayo. Tinalikuran niyo na kagad ako. Tila walang narinig ang mga aswang malakat. Umungol lamang ito. Ungol na tila galing sa ilalim ng lupa. Nagpatuloy sila sa paggapang. Aba, suplado ang mukutoy na to ah. Sandali nga. Ayaw mo akong pansinin ah. Sige lang, hihilahin ko ang paa mo. Napasigaw ang aswang nang hilahin ni Agi ang paa nito. Nasaktan sa paghatak ng bata. Ano? Sige, bastusin niyo pa ako. Galit na tumitig sa kanya ang ibang aswang dahil sa ginawa ng bata sa kanilang kasama. Pinaikutan nila si Agi. Aba! Anong drama to ha? Uy, pinaikutan niyo pa ako ha? Bakit? Maglalaro ba tayo ng trip to Jerusalem ha? Mga aswang na pangit? Sabay-sabay na umatake kay Agi ang mga aswang malakat. Walang ibang armas ang bata, kundi tanging ang kanyang mga kamay lamang. Isang malakas na suntok ang pinakawalan. Tinamaan ang ulo ng isa sa mga aswang na umatake. Nakapagtataka na humiwalay ang ulo nito sa katawan sa lakas ng suntok ni Agi. Mula sa leeg na naputulan ng ulo ay sumirit ang itim na likidong tumama pa sa muka ni Agi. Yak! Ang bastos mo ha! Wala ka nang ang ulo, dinuraan mo pa ako. Kadiri ka! Ang baho-baho! Oh, ikaw naman! Gusto mo rin bang maalisan ang ulo ha? Kausap ni Agi ang isa pang aswang na palapit sa kanya. Siyempre! Tsak, ayaw mo maalisan ng ulo, kaya aalisan naman kita ng braso. Agad na hinagilap ng bata ang braso ng isang aswang malakat. Parang kay gaan lamang, nagawa niyang paikutin ang katawan nito. Ilang ulit na pinaikot-ikot sa kanyang ulunan at pagkatapos ay inihagis. Sumisigaw pa ang aswang habang umiikot ang katawan papalayo. Dahil sa ginawa ni Agi, ay natakot ang iba pang kasama. Umurong ang mga ito na tila tatakbo papalayo, subalit nasunggaban ng bata. Binuhat ito ni Agi. Inangat niya gamit ang dalawang kamay, saka inihagis pa itaas at nang bumagsak sa lupa ang kampon ng kadiliman, ay nagkapira-piraso ang katawan.
Nagsigawan ang mga tao. Marami palang nakasaksi sa ginawa ni Agi. Naroon na rin ang kanyang mga magulang, kasama ng karamihang tao. Nakita sila ng bata at dumapit siya kina Estong at Betya. Umiiling-iling lamang si Estong na nakatingin kay Agi. Tila naiiyak naman si Betya dahil hindi niya gusto ang mga nangyari. Ramdam ng bata na hindi natutuwa ang mga magulang niya sa kanyang ginawa. Patawad po, Ama, Ina. Alam ko pong ayaw niyo po ang ginawa ko. Agi, wala kang dapat na ihingi ng tawad. Naroon din si Tata Umpok na tuwang-tuwa sa kabayanihang ginawa ni Agi. Humanga din ang kapitan ng barangay. Lumapit pa ito kina Estong at Betya para magpasalamat at bigyang pugay ang anak dahil sa pagliligtas sa mga tao mula sa pag-atake ng mga aswang. Tayo nang umuwi, anak. Baka napagod ka, anak. Kailangan mo na magpahinga. Hanggang sa susunod, Agi. Maraming salamat talaga sa iyo. Hinding-hindi makakalimutan ng mga taga-baryo ang ginawa mong ito. Dahil sa ginawa ni Agi ay nagkaroon ng katahimikan ang baryo. Kaya lang wala ring katiyakan kung naubos na nga ba ang mga aswang o may mga kasamahan pa ito na maaaring umatake. Habang natutulog si Agi ng gabing yun, ay nag-usap ang mag-asawang Betya at Estong. Wala na tayong magagawa pa, Betya. Alam na ng mga taga-baryo kung anong kayang gawin ng anak natin. Hindi rin nila tayo titigilan. Lalo na't hindi pa tiyak kung ubos na ang mga kampo ng dilim na lumiligalig dito sa ating baryo. Ang ikinakabahala ko lang ay baka mag-usisa pa sila tungkol kay Agi at maungkat kung anak ba talaga natin siya. Yun ang nga rin ang iniisip ko. Dahil sa kakaibang lakas niya para labanan ng mga aswang. Kinabukasan, ganun na lang ang gulat ng mag-asawa nang magtungo sa kanila ang mga kababaryo. Ang mga ito ay may dalang iba't ibang gulay at prutas galing sa kanilang mga ani. Regalo daw nila ito para kay Agi at pasasalamat na rin dahil sa ginawa nitong pagtatanggol sa kanila mula sa paghahasik ng lagim ng mga kampon ng kadiliman. Doon na rin nga nagsimula ang usap-usapan kung bakit merong pambihirang lakas at kakayahan si Agi. Kung anak nga raw ba ito ng mag-asawang Estong at Betya. Ama, Ina, bakit ganun po ang tanong nila sa akin? Di ba kayo naman po talaga ang tatay at nanay ko? Huwag mo na silang pansinin at pakinggan, anak. Tama ang sinabi ng inay mo. Pabayaan mo na lang sila sa kanilang mga sinasabi. Kasi po minsan, nakakainis na rin po sila eh. Sabi ko nga, ipabayaan mo na lang, anak. Ang isipin mo lagi, anak ka namin at kami ang mga magulang mo. Naging panatag ang baryo dahil kay Agi. Hindi nakakabakaba ang mga residente na meron pa uling mapapahamak kapag may aswang na sumalakay. Naging kampante sila na may magtatanggol at poprotekta na sa kanila. Hanggang isang umaga, tila hindi maayos ang pakiramdam ni Betya nang gumising siya. May iba siyang nararamdaman sa loob ng bahay. Bakit ba, Betya? Kanina ka pa balisa at hindi mapakali. Iba talagang nararamdaman ko ngayon, Estong. Ano bang nararamdaman mo? Ewan, tumatayo ang mga balahibo ko sa braso. May ibang nilalang tayong kasama dito sa bahay. Aba, paanong mangyayari yun? 3 lang naman tayo dito. Yun na nga eh. Pero ramdam ko na may iba tayong kasama. Tingnan mo! Aba, nakalutang ang baso ng tubig. O di ba tama ako? May iba nga tayong kasama rito, Estong. Kasunod ng paglutang ng baso ng tubig sa ere ay ang pagkalampag ng mga pinggan sa kusina, gayong wala namang gumagalaw. Hanggang biglang bumagsak sa lupa ang baso. Nakatayo itong bumagsak, hindi nabasag ang baso at hindi rin natapon ang lamang tubig. Anak ng teteng, oo. Ano bang nangyayari? Kung hindi aswang ang dumadalaw sa baryo natin, ano na naman kayang nilalang ang nagpaparamdam dito sa bahay natin?
Estong, may kinalaman ito kay Agi. Yun ang naiisip ko. Anong kailangan nila sa anak natin? Yun ang kauna-unahang pagkakataon na tila nagkaroon ng kakaibang kaganapan sa loob ng bahay nila Estong at Betya. Hanggang sa naging madalas yun na may mga bagay na gumagalaw sa loob ng kanilang bahay. Minsan naman, nawawala ang kanilang nilutong pagkain. Gayong walang hayop na pumapasok sa kanilang bahay. Hanggang isang araw, galing sa labas ang mag-asawa nang datnan nila na tila may kausap si Agi. Oh, narito na naman kayo. Bakit ba ang kulit-kulit nyo? Ano bang kailangan nyo sa akin? Hindi muna pumasok ng bahay ang mag-asawa, kundi nakiramdam sila at nakinig sa pakikipag-usap ni Agi sa nilalang na hindi nila nakikita. Darating na si ina at ama. Hindi nila kayo dapat makita. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ibig lang sabihin, kay Agi lamang nagpapakita ang nilalang na yon. Nakasilip lang ang mag-asawa. Kaya lang may kung anong bagay na naapakan si Estong na lumikha ng ingay. Dali, umalis na kayo rito. Narito na si Ama. Oh, sabi ko, umalis na kayo. Bilis! Pilit na itinataboy ng bata ang kanyang mga kausap. Agi anak! Oh, andito ka lang pala sa kwarto mo. Ano bang ginagawa mo rito, anak? Wala naman po, Ama. Matutulog po sana ako. Anak, wala ka bang kasama rito? Wala po. Wala po, Ina. Nagkunwari ang mag-asawa na wala silang alam tungkol sa pakikipag-usap ni Agi sa nilalang na hindi nila nakikita. May pasalubong po ba kayong dala para sa akin, Ina? Aba, syempre naman anak. Bumili kami ng paborito mong siopaw. Eto, sige na magmerienda ka na at baka gutom ka na anak. Yay! Salamat po, Ina. Hinintay nila na may sabihin sa kanila si Agi, kaya lamang tila wala ring plano ang bata na sabihin sa kanila kung ano bang nangyari habang wala sila sa bahay. Tanungin na kaya natin siya, Estong. Wag na muna. Pwedeng hintayin na lang natin siya magsabi. Yung siya ang magkikwento sa atin. E paano kung hindi niya gawin? Kung mas gusto niyang itago sa atin? Hayaan natin siya. Ano ka ba naman, Estong? Mamaya kung anong mangyari kay Agi. O kaya naman kung anong gawin ng mga nilalang na yun sa ating anak. Dahil sa pag-aalala ni Betya sa kanyang anak, kaya nung sumunod na araw ay nagtanong na siya sa anak niya. Agi anak, wala ka pa talagang nakikita o nararamdaman dito sa bahay natin? Bakit po, Ina? Anak, kuwan kasi nung nakaraang araw na dumating kami ng ama mo, ay narinig namin na meron kang kausap. Po? Agi anak, ang gusto ko ay magsabi ka sa akin ng totoo. May pumupunta ba dito sa bahay natin kapag wala kami ng itay mo? Opo, Ina. Sino sila anak? Ba't hindi namin nakikita? Hindi ko nga rin po alam, Ina. Minsan kahit nandito kayo dumarating po sila. Pero sabi nila, hindi nyo sila makikita. Anong itsura nila anak? Mga babae ba sila o lalaki? Dalawang lalaki po, Ina. Tapos, kulay puti po ang kanilang mga suot. May makapal po na buhok at kilay. Tapos po, may matutulis po silang tenga. Ano? Diyos ko po! Hindi ko nga po alam kung saan sila galing, Ina. Anak, anong sinasabi nila sa iyo? Sabi po nila, Ina, gusto daw po nila akong isama. Saan naman? Sa kanila raw pong mundo, dahil doon daw po ako nababagay. Anak, wag na wag kang sasama sa kanila ha. Dito ka lang. Wag mo kaming iiwan, anak ko. Ina, hindi naman po ako sasama sa kanila eh. Saka ayoko po doon sa kanila dahil taga rito po ako sa baryo at narito po ang mga kaibigan ko. Saka syempre po, narito po kayo ni Ama. Mahal ko po kayo at hindi ko po kayo iiwan kahit kailan. Dahil sa sinabi ni Agi,
ay tanging yakap na lamang ang ibinigay ni Betya sa kanyang anak. Naluluwa siya, subalit nasa puso niya ang pangamba. Nangingibabaw rin ang takot dahil alam niyang dumating na ang sandaling kanilang ikinakabahala. Paano mo nasabi na galing sa ibang mundo yung mga nilalang na tinutukoy ni Agi? Dahil base sa kanyang mga sinabi, Estong. Estong, narito sila dahil meron silang pakay. Si Agi, baka gusto nilang makilala. Hindi lang yun, Estong, kundi kukunin na nila ang anak natin. Kaya naman ng mga sumunod na araw ay hindi na umalis ang mag-asawa na magkasama, kundi tinitiyak nila na may maiiwang kasama ang bata o kaya ay isasama nila si Agi sa kanilang mga pupuntahan. Nag-aalala sila na baka hindi na nila datnan sa kubo ang bata sa kanilang pag-uwi kapag iniwanan nila. Minsan, malalim na ang gabi at mahimbing na natutulog ang mag-asawa nang may kung anong nilalang ang paikot-ikot sa kanilang bahay. Walang kaalam-alam sina Estong at Betya. Ang mga nilalang na yon ay walang kahirap-hirap na nakapasok na sa kanilang tahanan. Tuloy-tuloy na tinungo ng mga nilalang ang tinutulugan ni Agi. Nakahiwalay sa mag-asawa ang higaan ng bata. Himbing na natutulog pa rin ang bata. Hindi niya alam na may nakamasid na sa kanya habang natutulog. May kung anong idinikit ang nilalang sa ilong ng bata. Pagkatapos ay binuhat nito si Agi. Wala pa ring malay ang bata sa nangyayari. Lalong naging mahimbing ang tulog nito dahil sa kung anong ipinaamoy. Samantala, naalimpungatan naman si Estong. Nagising siya at nakaramdam ng uhaw. Bumangon sa pagkakahiga. Napatingin sa tinutulugan ng anak. Nanlaki ang mga mata niya sa nakita dahil karga si Agi ng nilalang nakakapasok lamang sa loob ng kanilang bahay. Hindi siya ang tinutukoy ni Agi dahil isang magandang babae ang nasa harap ngayon ni Estong. Hindi mga lalaki na gaya ng sinabi ni Agi. Sino ka? Bitiwan mo ang anak ko! Ibaba mo siya! Tulog na tulog pa rin si Agi na walang alam sa nangyayari o kaya'y dahil sa epekto ng ipinaamoy sa bata. Saan mo dadalhin ang anak ko? Bitiwan mo siya! Akmang itatakas na ng babae ang bata nang mahagilap ni Estong ang kanyang itak na laging nakahanda sa kanilang paanan sa ilalim ng banig. Agad na inihataw ang patalim. Tinamaan ang paa ng nilalang na may karga kay Agi. Nabitawan nito ang bata at agad na lumabas ng bahay upang tumakas. Bago ganap na tumakas ay naging anyong malaking aso ang babae, saka matuling tumakbo palabas. Dahil sa komosyon na nangyari ay nagising si Betya. Nagtataka kung bakit may hawak na itak ang asawa. Diyos ko, Estong! Anong gagawin mo sa itak na yan? Ba't hawak mo ang itak? May pinaplano ka bang masama sa akin? Anong kasalanan ko sa'yo? Papatayin mo ba ako? Hoy, Betya, tumigil-tigil ka nga sa mga sinasabi mo. Pambihira ka. Bakit naman kita papatayin? Eh, mahal na mahal kita. Ay, ganun ba? Mahal na mahal mo ba ako? Ang sweet mo naman sa akin, Estong. Pahalik nga. Tigilan mo nga ako. Teka, sandali, Estong. Bakit hawak mo yung itak mo? Napasok tayo, Betya. May nakapasok dito sa loob ng bahay natin. Gusto niyang kunin si Agi. No! Si Agi? Teka, nasa si Agi? Nasa na anak natin? Ayan o, natutulog pa rin. Mabuti na lang at nagising ako. Nataga ko ang paanan nila lang na ibig kumuha sa anak natin. Anong nilalang yun, Estong? Isang magandang babae na may mahabang buhok yung nakita ko kanina na ibig kumuha kay Agi. Loko ka! Babae mo yun ha! Walang hiya ka, Estong! Huwag mo akong niloloko! Pambihira ka. Ano bang iniisip mo? Wala akong babae. Ikaw, kung kailan tumanda ka, saka ka naging praning. At hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, Betya. Lalong hindi rin ako, Estong! Posibleng isang aswang yung babaeng nakita ko. Aswang na kung tawagin ay bangkilan.
Siya yung uri ng aswang na mula sa hanay ng kadatuan na may kakayahang maging isang hayop. Pero wala ba siyang masamang ginawa kay Agi, Estong? Kundi ang ibig niya'y kunin lamang ang bata. Pero bakit? Anong gagawin niya sa anak natin? Hindi ko rin alam, Betya. Hindi kaya siya ang ina ni Agi? Ano ka mo? Isang aswang ang nanay niya. Imposible yata yon. Sa panahong kasama natin si Agi, wala tayong nakitang pagbabago sa anyo ng bata. Kaya imposible yata yung sinasabi mo. Ang sarap ng tulog ko. Nalaginip po ako kanina na may bumuhat po sa akin. Tapos gusto po akong ilayo sa inyo. Buti na lang po, naagaw po ako ni Ama. Nagkatinginan ang mag-asawa sa sinabi ng batang si Agi. Oh, bakit po? May problema po ba kayo, Ina? Ama? Parang natulala po kayo ah. Ako po ba yung pinag-uusapan nyo kanina? Ay, hindi anak, hindi. Nako, naabala na pala namin ang tulog mo. Ayoko po ng ganong panaginip. Kasi po, ayoko po mawala sa inyo. Gusto ko kayo lagi ang kasama ko. Kaya hindi ako papayag na may kukuha po sa akin. Naging palaisipan sa mag-asawa ang mga nangyayari. Una ang nilalang na hindi nakikita na madalas ay kinakausap ni Agi. Ngayon naman, may babaeng mahaba ang buhok na posibleng aswang bangkilan at gustong kumuha sa kanilang anak. Sino nga ba ang mga ito? Bakit nagkaka-interes kay Agi? Samantala, hindi pa rin ganap na natapos ang problema sa mga aswang na umaatake sa baryo. May mga sandali na biglang dumarating ang mga ito. Subalit hindi naman sila binibigo ni Agi. Siya ang naging tagapagtanggol at manunugis ng mga aswang. Hindi na kumukontra pa ang mag-asawang Estong at Betya dahil alam nilang kayang-kaya ni Agi kung paano haharapin ang mga kampon ng kadiliman. Gaya ngayon, muli ay kailangang harapin ng bata ang mga aswang na lumusob sa baryo. Kayo talaga ah. Ang kukulit nyo. Wala kayong kadala-dala. Galit na sinigawan ni Agi ang mga aswang na umatake. Ayaw nyo talagang tigilan tong baryo namin ah. Kaya sa pamamagitan ng bilis ay agad na sinunggaban ni Agi ang mga aswang na nasa kanyang harapan. Nahawakan ang mga paa ng mga aswang na gumagapang at isa-isa itong pinaikot sa ere at inihampas sa lupa. Sabog ang katawan at kumalat pa ang lamang loob, saka umalingasaw ang mabaho at malansang amoy. Samantalang ang mga aswang na lumilipad naman ay ginamitan naman niya ng bato. Buong lakas na pinukol niya ang mga yon. Nang tamaan ay bumagsak sa lupa sa kasinunggaban ni Agi at sinakal katulad ng ginawa niya sa ahas nung atakihin siya. Walang kalaban-laban sa kanya ang mga aswang na nakakaharap niya. Sadyang ipinanganak marahil siya upang maging tagapagtanggol at lumaban sa mga aswang. Dahil napagod sa pakikipaglaban ay nakatulog si Agi sa pag-uwi niya sa kanilang bahay. Abala naman sa kanilang ginagawa sa labas ang mag-asawang Estong at Betya. Subalit biglang narinig ng mag-asawa ang sigaw ng kanilang anak. Si Agi yun ah! Sumisigaw siya! May nangyayari sa anak natin! Agad silang pumasok ng bahay. Nakita nila na nakalutang sa hangin si Agi. Wari may humahawak at humahatak sa kanya. Agi! Anak! Ano nangyayari sa'yo? Ama! Ina! Tulungan niyo po ako! May kumukuha po sa akin! Gusto nila akong isama! Maawa kayo! Huwag niyong kunin ang anak namin! Ayokong sumama sa inyo! Dito lang ako kay Ina at Ama! Sino ba kayo? Magpakita kayo sa amin! Huwag kayong magtago! Mula sa gawing likuran ni Agi ay nagpakita ang dalawang pambihirang nilalang. Sila ang madalas na nakakausap ng bata kapag naiiwang mag-isa sa bahay. Dalawang lalaking nakaputi na may makapal na buhok. Kumikislap ang mga mata at matutulis ang dalawang tenga. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni na Estong at Betya. Sino kayo?
Bakit niyo gustong kunin ang anak namin? Ama, huwag niyo po akong ipakuha sa kanila. Saan ba kayo galing? Pakabilang daigdig. Sa gitna ng gubat, kami ang mga engkantado. Engkantado? Bakit kayo narito? Bilang pagsunod sa utos ng aming kamahalan, ang kunin ang aming prinsipe. Ano ka mo? Prinsipe? Oo, tama ang iyong narinig. Ang batang inalagaan nyo, siya ang aming prinsipe. Siya ang hahalili upang manguna sa aming mundo. Gaya ng batas na aming sinusunod, anak siya ng aming hari at nakatakdang pumalit sa aming kamahalan. Ngayon, nasa tamang gulang na siya. Ama, ano po sinasabi nila? Agi, hindi ka para sa daigdig na ito. Iba ang daigdig mo. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Taga rito ako sa baryo. Sina Ama Estong at Ina Betya ang mga magulang ko. Yun ang akala mo, Agi. Subalit ang katotohanan, hindi ka taga rito. Dahil ibang nilalang ka. Hindi sila ang tunay mong mga magulang. Ama? Ina? Totoo po ba ang sinasabi nila? Hindi kayo ang totoong magulang ko? Hindi niyo po ba ako anak? Agi anak, patawad. Patawarin mo kami ng iyong ama. Kung inilihim namin sa iyo ang totoo. Dahil hindi rin namin alam kung sino ang tunay mo mga magulang, anak. Pero kahit hindi ka namin tunay na anak, ay ginawa namin ang aming makakaya para alagaan at mahalin ka na parang isang tunay na anak. Alam kong nakita at naramdaman mo ang ginawa naming pagpapalaki at pagmamahal sa iyo. Hindi po yan totoo. Kayo po ang mga magulang ko. Patawarin mo kami, Agi. Pero kahit hindi ka namin tunay na anak, mahal na mahal ka namin. Handa namin gawin ang lahat para sa iyo. Hindi pa rin po ako sasama sa kanila. Dito lang po ako sa inyo, Ina, Ama. Ayoko po sa daigdig na sinasabi nila. Para sa akin, kayo po ang mga magulang ko. Wala kang magagawa, Agi. Sa aming mundo ka na babagay. Doon ang tunay mong daigdig, kasama ang mga kalahi mong engkantado. Tayo na. Hinihintay ka na ng aming kamahalan. Itikwan niyo ako. Hindi ako sasama sa inyo. Huwag niyo na lang sanang pilitin ang bata. Pabayaan niyo na lang siya dito sa amin. Masaya dito si Agi. Masaya sa amin ang bata. Kailangan naming gawin ang aming misyon. At hindi kami makakabalik sa aming mundo na hindi kasama ang aming prinsipe. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, Agi, sasama ka sa amin. Nasa ganun silang pagtatalo nang mula sa kaliwang bahagi ng pintuan ay pumasok ang isang nilalang. Ang nilalang na nakita ni Estong na ibig ring kumuha kay Agi nang natutulog ito. Isang magandang babae. Siya ang aswang bangkilan. Hindi niyo siya maisasama. Betya, siya ang babaeng sinasabi ko. Ikaw naman pala ang ibig ring kumuha sa aming anak. Oo, dahil kailangan ko siyang makuha sa inyo. Ano kasi ni swerte? Pagkatapos namin palakihin si Agi, kukunin mo siya ng ganun-ganun na lamang. Aba, masaya ka. Wala kang karapatan na kunin si Agi sa amin. Anak namin siya. Sino ka naman ba? At bakit gusto mo rin akong kunin? Dahil ako ang may lubos na karapatan sa iyo. Ano ka mo? Okay ka lang ba? Hindi ka naman siguro nakadrugs, ano? Anong magkakaroon ka ng karapatan kay Agi? Dahil ako ang kanyang tunay na ina. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa kanilang narinig. Maging ang batang si Agi ay nagulat din sa kanyang natuklasan. Ibig sabihin, ikaw ang nag-iwan kay Agi sa pugad dun sa kawayanan? Oo, dahil nandun ang kanyang kaligtasan. Ikaw pala ang babaeng naging karelasyon ng aming kamahalan. Nakaka-engkantado.
May namagitan sa amin nang malaman ko na isa pala siyang engkantado. At hindi kami magiging magkasundo sa maraming bagay. Kaya walang nangyari sa aming relasyon. Nauwi yun sa pag-aaway at paghihiwalay. Pero, bakit kailangan iwan mo ang bata sa itaas ng kawayanan? Yun ay para hindi siya makita ng mga mababangis na hayop at walang masamang mangyari sa kanya. Isa pa, normal na tao at dapat magpalaki sa kanya. Hindi gaya ko na isang aswang bangkilan. At kayo ngayon. Katapos naming mahalin at palakihin si Agi, gusto niyong basta na lang kunin? Ang kakapal din ng mga pagmumukha niyo. Kayo mga engkanto, at ikaw babaeng aswang. Nasa tamang gulang na si Agi upang maging kauri na namin siya. Magiging tagapagmana. Aba, may plano ka pa talagang gawing aswang din ang anak ko. Hindi! Ayoko! Ayoko maging aswang! Ayoko! Kayo namang mga engkantado, ibig niyong kunin si Agi dahil siya ang susunod na magiging pinuno niyo? Oo, dahil nasa ugat at laman niya ang pagiging isang engkantado at nasa tamang edad na rin siya upang simulang sanayin sa pamumuno. Kahit sino sa inyo, ayokong sumama. Kaya umalis na kayo. Hindi ako sasama sa inyo. Dito lang ako kasama sina ina at ama. Ayokong maging engkantado. At lalong ayokong maging aswang. Tumakbo palabas ng bahay si Agi. Masamang masama ang loob at umiiyak. Sinundan ito ni Estong. Naiwan naman sa loob ng bahay si Betya. Rinig niyo naman siguro ang sinabi ng anak ko. Ayaw niya sa inyo. Kaya nakikiusap ako. Lubayan niyo na siya. Umalis na kayo at wag nang babalik pa. Sa isang burol na madalas paglaruan ni Agi, doon nagpunta ang bata. Nakasunod naman sa kanya si Estong na labis na nag-aalala. Umiiyak si Agi. Hindi pa rin niya matanggap ang mga katotohanang kanyang natuklasan. Ayoko sa kanila, ama. Ayoko sa mga yun. Hindi ako sasama sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka namin ibibigay sa kanila. Gusto ko po sa inyo lang po ako. Ayoko po mapalayo sa inyo. Hindi po ako engkantado. At lalong hindi po ako aswang. Umalis na bigo ang mga engkantado maging ang aswang bangkilan sa kanilang sadya. Hindi nila mapilit si Agi para sumama sa kanino man sa kanila. Subalit, hindi nila yon susukuan. Dapat nilang maisama si Agi sa mundo na kung saan nababagay ito. Gayon din ang aswang bangkilan. Kailangan maging aswang gabunan si Agi upang maipagpatuloy ang lahi ng mga aswang. Mula nang malaman ni Agi ang tungkol sa pagkatao niya, ay naging malungkutin na ito. Samantala, nagkaroon naman ng kasagutan lahat ng mga tanong sa isipan ng mag-asawa kung bakit pambihira at kakaiba ang sanggol na kanilang inilagaan noon. Isa pala itong kombinasyon mula sa dalawang uri ng kakaibang mga nilalang. Mga makapangyarihan sa kagubatan mula sa lahing engkantado at may lahi mula sa kadiliman mula sa lahing aswang. Doon nanggagaling ang kakaibang lakas ni Agi na pinakikinabangan ng baryo. Naging tagapagtanggol siya laban sa mga kampon ng dilim na ibig puminsala sa mga tao. Sa mundo ng mga engkantado, hindi nagustuhan ng kanilang kamahalan ang ibinalitang kabiguan at pakikialam ng aswang bangkilan. Kailangan makuha nila si Agi. Dahil ang kawalan ng hahalili sa pamumuno ng kanilang lahi ay katumbas ng panghihina ng mga engkantado upang unti-unti maglaho ang kanilang kapangyarihan hanggang sa ganap silang mawala sa kagubatan. Samantala, si Agi rin ang kailangan upang ang lahing aswang bangkilan at gabunan ay magpatuloy. Kung mabibigo ang aswang bangkilan na pasahan ng pagkaaswang si Agi, wala nang maaasahan upang ang bilang ng kanilang lahi ay madaragdagan pa at magpatuloy. Kaya pareho silang umaasa na may magagawa pa. Iisa ang hangad nila. Yun ay ang makuha si Agi.
Handa nilang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa. Subalit isa lang ang maaaring magtagumpay at ang isa ay kabiguan ang mapapala. Nakaapekto kay Agi ang nalaman niya tungkol sa kanyang pagkatao dahil hindi niya nabantayan ang pag-atake ng mga aswang na pumipinsala sa baryo. Wala siya sa kondisyon para harapin ang mga ito, dahilan upang may mga taong mapahamak at mapatay. Kaya may mga residente ng baryo ang nagtungo sa bahay ni na Estong at Betya. Hinahanap nila si Agi at nakikiusap na tulungan sila dahil may mga kamag-anak silang naging biktima ng pagsalakay ng mga aswang. Humihingi ako ng pasensya dahil may pinagdaraanan ng anak namin. Hindi niya kayang humarap sa mga aswang. Hindi tinanggap ng mga tao ang katwiran ni Estong dahil lalo lang madaragdagan ang mga magiging biktima kapag hindi pa rin kumilos ang batang tagapagtanggol, ang batang manunugis. Pero hindi natin mapipilit si Agi sa gusto nila, Estong. Alam ko yung Betya, kaya lang marami nang napapahamak. Kaya kailangan maayos muna ang problema ni Agi. Apektado ang pagtulong niya hanggat hindi natatapos ang pag-aagawan ng engkantado at ng aswang bangkilan. Anong gagawin natin, Estong? Nakikita kong isa man sa kanila ay hindi papayag na mabigo. Naguguluhan din ako. Baka dahil sa ginagawa nila lalo mapahamak si Agi. Pero anong gagawin natin? Wala tayong kakayahan para makialam. Mas malalakas sila. May taglay silang kapangyarihan. Meron din tayong kapangyarihan, Estong. Ano yon? Pag-ibig. Ang totoong pagmamahal natin kay Agi. Iyon ang gagamitin nating kapangyarihan upang matulungan ang ating anak. Gaya ng inaasahan ng mag-asawa, ay nagbalik ang engkantado. Hindi na siya papayag na hindi masama ang bata sa kanyang pagbabalik sa kanilang mundo. Mahigpit ang bilin sa kanya ng kanilang pinuno upang isama si Agi sa kahit na anong paraan. Kaya mas naging marahas ang mga ito. Wala sa bahay noon ang bata nang biglang sumulpot ang engkantado. Naroon ang mag-asawang Betya at Estong. Kailangan kong gawin ito sa inyong dalawa. Bakit iginapos niyo kami ng asawa ko? Kalagan niyo kami! Anong gagawin niyo sa amin? Ito na lang ang tanging paraan. Nakita ng bata ang ginawa ng engkantado sa kanyang mga magulang nang pumasok siya sa bahay. Ay! Anong ginagawa mo kay Amatina? Huwag mo silang igapos! Kalagan mo sila! Inutusan lamang ako. Kung hindi ka pa rin maisasama, may masamang mangyayari sa mga magulang mo. Huwag mo silang sasaktan! Mabuti. Kung ganon, sasama ka na sa akin. Anak, huwag kang sasama sa kanya. May pangako ka sa amin ng tatay mo. Hindi mo kami iiwan. Di ba yun ang sabi mo sa amin? Pero ina, ayoko po may masamang mangyari sa inyo ni Ama. Huwag ka maniwala sa kanila, anak. Sinasabi lang nila yan. Iniisip mo ba na nagbibiro lang ako? Wala sa tulad namin mga engkantado ang nagbibiro. Hindi kayang gawin ang mga binibitiwang salita. Ama, ina, ayoko pong may gawin silang masama sa inyo. Gulong-gulo ang isipan ni Agi. Ayaw niyang sundin ang ibig ng engkantado. Subalit malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang minamahal na mga magulang. Hindi niya alam ang gagawin. Ang pag-aalala niyang yon ay naputol dahil sa biglang pagdating ng aswang bangkilan. Ang nilalang na nagpakilalang ina ni Agi. Ang kapal din ng pagbumukha mo, engkantado. Nakuha mo ba talagang takutin si Agi para lang sumama sa'yo? Hindi ako nananakot. Totoo ang sinabi ko na may masamang mangyayari sa mag-asawa kapag di pa rin siya sumama sa akin. Hindi niyo siya maisasama dahil sa akin mapupunta ang anak ko. Ako ang magsasama sa kanya. Para sa akin siya. Ako ang may karapatan. Ganon. Hindi mangyayari ang ibig mo, babaeng aswang. Hinihintay na siya ng aming kamahalan na kanyang ama. Lalong hindi naman ako makapapayag na sumama sa iyo ang anak ko.
Wala na rin akong pakialam sa sinasabi mong kamahalan. Kahit ama pa siya ni Agi. Isinumpa ko na siya. Dahil nagsinungaling siya sa akin. Isa siyang manluloko. Ang utos niya sa akin ay patayin ang sinumang hahadlang sa aking plano. Ganun pala. Pwes, mauuna ka! Nagbago ang anyo ng aswang bangkilan mula sa pagiging isang magandang babae ay naging nakakatakot na hayop ito. Isang baboy ramo na may matutulis na pangil. Ibinuka ang malaking bibig upang sagpangin ang kaharap na engkantado. Tumutulo pa ang malagkit na laway mula sa bibig. Kapwa sila may kakaibang kapangyarihan. Agad na umatake ang aswang bangkilan. Hindi ako matatakot! Aswang ka! Sa pag-atake ng aswang na naging baboy ramo, ay iniunat lang ng engkantado ang kanyang mga kamay. Iniharang upang hindi makalapit ang hayop. Huminto ang hayop at tila nanigas ito. Saka iniangat at pinaikot-ikot ito sa ere. Lalo namang nagalit at umatungal ang hayop. Hindi makapapayag ang aswang bangkilan na madaig siya ng engkantado. Kaya mula sa pagiging baboy ramo, ay muling nagpalit ng anyo at naging isang dambuhalang ibon. Isang buitre na agad gumamit ng mga kuko upang kalmutin ang muka ng engkantado. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, ay hindi nakaiwas ang engkantado. Bumaon sa kanyang dalawang mata ang kuko ng buitre. Umagos mula sa mata ang kakaibang kulay ng dugo. Hindi makakita ang engkantado. Tila putik na umaagos sa muka ang dugo. Sumisigaw ito nang dahil sa labis na sakit. Ah! Ang mga mata ko! Ang mga mata ko! Nararapat yan sa kagaya mo. Hindi mo kaya ang aswang bangkilan na gaya ko. Umalis ka na rito! Lumayas ka! Babalik ako, aswang! Babalikan kita! Alam kong hindi ka na makakabalik pa, hunghang na engkantado. Dahil kamatayan ang ibibigay sa iyo ng inyong kamahalan. Dahil sa kabiguan mo. Ang mga pangyayaring yon ay nakita ng mag-asawang Estong at Betya, pati na rin ni Agi. Hindi na sila nakagapos dahil inalis yun ng bata habang abala sa paglalaban ang engkantado at aswang bangkilan. Sa pag-alis ng engkantado, ay naramdaman ng aswang bangkilan ang kanyang pagtatagumpay. Maisasama na niya si Agi. Magiging kauri niya na ito at magpapatuloy na ang kanilang lahi. Ngayon, Agi, aking anak, isasama na kita. Hindi ako sasama sa'yo. Umalis ka na. Narinig mo ang sinabi niya. Umalis ka na. Huwag mo nang pilitin ang bata. Kung ikaw talaga ang kanyang ina, sasakripisyo ka. Hayaan mo na siya kung saan siya magiging masaya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang mahalaga sa akin ngayon ay makasama ko siya at maging isa sa kauri ko dahil nasa tamang gulang na siya. Hindi mo siya maisasama. Nakikita mo ang hawak ko matalas sa itak. Mahahati ang katawan mo kapag nagpumilit ka. Kaya pabayaan mo na si Agi. Pabayaan mo na siya. Nasa anyo ng malaking ibon pa rin ang aswang bangkilan. Talagang nagmamatigas kayo. Pinipilit niyo akong magalit. Pwes, ibibigay ko sa inyo ang gusto niyo. Dahil kung kamatayan niyo ang magiging paraan upang malaya akong makuha ang aking anak, ay gagawin ko. Pumagaspas ang mga pakpak ng buitring ibon. Aatakihin ito ang mag-asawang Estong at Betya. Subalit agad namang humarang ang bata. Huwag mo silang saktan! Lalong di ako papayag kapag ginawa mo yun sa kanila. Matigas ang ulo nila. Dapat na silang mamatay. Ikinampay ng malaking ibon ang kanyang mga pakpak at inihampas yun sa mag-asawang Estong at Betya. Dahil sa lakas ng pagkakapalo ng pakpak sa mag-asawa, ay nabitiwan at tumilapon papalayo ang hawak ni Estong na itak. Nagsisisigaw sa sakit ang mag-asawa habang paulit-ulit
na ipinapalo sa kanila ang mga pakpak. Pilit namang pinipigilan ni Agi ang malaking ibon, subalit tila hindi umiepekto ang kanyang lakas. Mapapagod ka lamang, Agi. Wala kang magagawa. Hindi mo magagamit ang lakas mo sa akin dahil alam ko kung paano yun pipigilin. Ako ang iyong ina at ako ang nakakaalam kung paano makokontra ang kakayahan mo. Maawa ka naman kina ina at ama. Tama na! Tama na! Huwag mo silang saktan! Lupaypay ang mag-asawa, hinang-hina ang katawan. Puro mga pasa ang katawan dahil sa lakas ng pagkakapalo sa kanila ng pakpak ng malaking ibon. Awang-awa na si Agi sa nakilalang mga magulang. Halos madurog ang puso niya sa nakitang kalagayan ng mga ito. Hindi ka na naawa sa kanila. Napakasama mo. Masama ka. Kung di sila humadlang, hindi yan mangyayari sa kanila. Ako na lang sana ang sinaktan mo at hindi sila. Bakit naman kita sasaktan? Anak kita. Pero sa ginawa mo sa kanila, parang ako na rin ang sinaktan mo. Ano bang sinasabi mo, Agi? Ang mga taong sinaktan mo ay ang mga taong walang ginawa kundi ang ibigay sa akin ang pagmamahal nila. Inilagaan ako at itinuring na parang tunay na anak. Iniligay nila sa panganib ang buhay nila para sa akin. Nagtiis sila para alagaan ako. Tapos ikaw, na nagpakilalang nanay ko mananakit sa kanila, ikaw na walang naging bahagi sa pagpapalaki sa akin. Kaya sa bawat sakit ay pinadarama mo sa kanila, sa bawat tampas at tagupit ng mga pakpak mo, doble ang sakit doon para sa akin. Tahimik na nakikinig lang ang aswang bangkilan na nasa anyo ng malaking ibon. Pero unti-unti ay nagbago ang anyo nito. Naging isang babaeng may mahabang buhok na siyang tunay nitong anyo. Nakatingin ito kay Agi na noon ay umiiyak na. May kakaibang nararamdaman sa damdamin niya. Sana ako na lang sinaktan mo at hindi sila. Kung talagang gusto mo akong isama, sige, payag na ako. Basta wag mo na lang uli silang sasaktan. Anak, huwag kang sasama sa kanila. Huwag, anak! Agi, anak. Sabi mo hindi mo kami iiwan. Ina, ama, kung di ako sasama sa kanya, hindi niya kayo titigilan. Mananatiling nasa pangalib ang buhay niyo at baka patayin niya kayo. Pero anak, hindi mo kakayaning mabuhay kasama siya. Isasakripisyo ko ang buhay ko, ina, para sa inyo ni ama. Huwag mo kaming alalahanin, Agi. Matatanda na kami. Pero may ipinangako po ako sa inyo na hindi ko po kayo pababayaan. Ako po ang poprotekta sa inyo at magiging tagapagtanggol nyo. Kaya gagawin ko lang po yun. Handa akong harapin ang kahit na ano, kahit pa mahirap, at kahit na maging kapalit pa nun ang buhay ko, para po sa kaligtasan nyo. Dahil mahal na mahal ko po kayo, ina, ama. Nanatiling tahimik ang aswang bangkilan. May kirot sa damdamin niya ang bawat sinasabi ni Agi. Tila tinatablan na ito. Ayun na, aswang. Sige, isama mo na ako. Kung yun ang magiging paraan upang mabuhay pa na matagal at maging tahimik ang buhay ni na ina at ama, kunin mo na ako. Isama mo na ako sa mundo na sinasabi mo. Nakayuko ang aswang bangkilan. Sa likod ng muka na tila hindi makita ang emosyon, ay nararamdaman ng kanyang puso ang paghanga at pagmamahal na inuukol ng kanyang anak sa mga taong nagpalaki sa kanya at itinuring niyang mga magulang. Mga taong nagparamdam ng tunay na pagmamahal, ang pagmamahal na hindi niya naibigay sa anak habang lumalaki ito. Ngayon ay nais niyang alisin yon dahil sa kanyang pagiging makasarili. Gugustuhin niyang makita na nasasaktan at naghihirap ang kalooban ng anak para lang sundin ang tradisyon
sa kanilang mga aswang. Ano pang hinihintay mo, aswang? Sige na! Kunin mo na ako! Sasama na ako sa idon sa mundong sinasabi mo. Doon ko na rin hihintay ng aking kamatayan. Dahil ilalayo mo ako sa mga taong itinuring kong buhay. Tayo na! Sige na! Isama mo na ako! Tahimik na tumayo ang babaeng aswang bangkilan. Hinawakan ang kamay ni Agi. Pinisil ng maigpit. Saka hinagkan. Oo, masama ako. Kapahamakan ang hatid ko sa mga tao. Pero kahit aswang ako ay may puso at damdamin pa rin ako. Katulad ng sa mga pangkaraniwang tao. Nakita ko ang paghihirap ng kalooban mo. Naramdaman ko ang pagmamahal mo sa mga taong nagpalaki sa'yo. Tama ka. Maaari kitang makuha at isama sa sinasabi kong mundo. Pero alam kong kailanman ay hindi ka magiging masaya. Kaya naman, ako na nagpapaubaya. Ina pa rin ako na kayang magsakripisyo para sa iyo, anak. Aswang man ako, pero meron pa rin pagmamahal. Paalaman ako. Dito ka na sa mundo kung saan ay magiging masaya ka. Pagkatapos sabihin ng aswang bangkilan ang dapat niyang sabihin kay Agi, ay bigla itong nagbago ng anyo. Naging isang maliit na ibong itim at agad na lumipad papalayo. Hindi na iwasan ni na Estong at Betya na hindi maluha. Nakita nila na sa kabila ng pagiging masama at kampon ng kadiliman ng tunay na ina ni Agi, ay nangibabaw pa rin dito ang pangunawa at pagmamahal. Alam nila na tapos na ang kabanatang yun sa buhay ni Agi. Hindi na sila gagambalain pa ng mga nilalang na ibig na kumuha sa kanilang anak. Makakasama na nila si Agi at maipagpapatuloy na nito ang misyon upang maging tagapagtanggol ng baryo laban sa mga kampon ng kadiliman, gamit ang pambihirang lakas mula sa kanyang tunay na mga magulang. Gaya ng sinabi ni Betya, wala man silang malalakas at matatalas na armas laban sa mga kakaibang nilalang, subalit taglay nila ang pambihirang sandata. Ito ay ang pag-ibig. Nagawa nitong talunin ang kasamaan. Yun ang naituro at naitanim nila sa puso ni Agi. Dahil ang pag-ibig ang magbibigay ng kapayapaan at katiwasayan sa bawat nilalang.